Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Thursday. At ngayon pong Thursday na ito, I believe, kaka-attend nyo lang po kanina sa ating love therapy na seminar ngayong special holiday season natin, Chinese New Year. And then sa wakas, tapos na po ang holidays, okay? So bukas, ang daming linisin, but there is no problem. Do not complain. Do not complain. In everything, sabi daw, magpasalamat sa Panginoon. Pero itong 3 days natin ng special na mga meetings natin, I believe it brings a lot of blessings para sa ating lahat. It brings napaka-special kasi bihira lang naman 'to mangyari, 'di ba? Bihira lang na madalas kayo na nasa church at for sure nag-boost ito ng spiritual life ninyo. And speaking about katatapos lang, alam ko bukas Friday maraming gagawin. Pero this coming weekend is Life in Color event na rin natin, 'di ba? Sunod-sunod, Life in Color event. And for sure, marami tayong madadalang mga taong depressed, mga taong alam mo yun, may panic attack, anxiety, at hindi nila alam kung paano i-deal yung ganitong klase ng situation. So, itong event na ito is dedicated para sa kanila. And speaking about dedicated para sa kanila, as you know, sa Midday Boost program natin, pinag-uusapan natin still ito. 5 paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin. And tayo ay nasa part 4 na. And reminding you once again, if ever lang po na hindi nyo napanood yung part 1, yung part 2, yung part 3, nasa ating YouTube channel po. Okay? Punta lang po kayo sa ating YouTube and then search UCKG Hong Kong. And then afterwards, punta po kayo sa playlist. Doon sa playlist, makikita nyo po yung Midday Boost Program 2026. So, actually, sa playlist natin, lahat ng programs natin from Voice of Faith, Midday Boost, from Problems and Solution ay available yan para sa atin. And talking about itong part 4 natin, kung paano tayo kinakausap ng Diyos. Napag-usapan natin yung part 1 na kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Word of God. Napag-usapan natin na kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng tao, sino pa man niya. Kahapon napag-usapan natin na pwede tayong kausapin ng Diyos sa mga circumstances, sa mga nangyayari sa atin. And ano naman yung magiging part 4? Ang part 4 natin is ito, creation. Ibig sabihin, yung kapaligiran natin. Kung kaya natin, kasama sa creation, yes, yung tao. Pero as in lahat ng creation. Yes, ang main creation ng Diyos is yung tao. Pero lahat ng creation actually, pwede tayong matuto. Pwede tayong matuto sa iba't iba. Like for example, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa dito sabi sa Job chapter 12, verse 7 hanggang 10. Sabi dito, matuto ka sa iba't ibang hayop. Ang lumalakad, lumilipad, gumagapang, at ang lumalangoy. Sapagkat alam nila na ang Panginoon ang may gawa nito. Nasa kamay niya ang buhay at hininga ng bawat nilalang, pati na ng tao. So, dito may kita natin na pwede tayong matuto sa mga hayop. Like, for example, ang daming example na makikita natin sa Bible na ginamit yung example ng hayop para turuan yung tao. Like, for example, langgam. Yung langgam, yan ang pinakamaliit, pero alam nyo po ba na yung langgam ay isa sa pinakamalakas na hayop? Bukod sa malakas, napakasipag pa. Kapag nung bata ako, laging ang daming kwento, 'di ba? Yung mga pabula, 'di ba? Pabula. I think pabula yung tawag doon kapag kwento ng hayop na pwede tayong matuto. Ang daming lesson. May lesson tayo about sa matching at pagong na 'di ba yung daig ng alam mo yun kahit slowly ka sabi sa turtle na slowly ka
Basta tuloy-tuloy, consistent. Hindi kaysa naman sa mabilis ka, pero in the middle of the way, magpapahinga ka, and then, paano ka makakaabot sa finish line? So, ang dami nating matututunan. Langgam na, sabi ko nga, pinaka masipag na hayop. Bakit? Kasi nag-iimbak eh. Nagtitipid. Nagtitipid. Merong savings para kapag dumating yung tag-ulan, anong mangyari? May kakainin siya. So, very interesting kasi kapag in-apply natin, kasi perpekto po yung Diyos, my goodness. Kapag titingnan nyo po yung napaka lawak na likha ng Diyos, makikita nyo po na kahit yung maliit na linikha ng Diyos, sagana po sa detalye. Marami tayong matututunan, like sa mga ibon, sa mga hayop. Even siguro po nag-aalaga kayo ng ng pet sa bahay ninyo, yan po yung work ninyo. Minsan, obserbahan ninyo. Obserbahan ninyo na itong mga pet na to, hindi sila nagtatrabaho. Pero may nagtatrabaho para sa kanila. And then, obserbahan mo lang kasi, I believe walang stress yung mga hayop. Bakit? Kasi, alam lang nila, even yung Panginoong Yesus, tinuruan tayo niyan sa New Testament, di ba? Yung mga hayop daw, walang stress. Bakit? Kasi yung Diyos yung nagpapakain sa Kanya. Pero yung tao, daming stress. Stress kung anong magiging ulam mamaya, stress kung saan dadaan sa... Ang dami nating stress. So sabi ng Panginoon Jesus, tumingin tayo sa kanila. Nagtitiwala lang daw sila sa Panginoon. So, sa mga hayop, pwede tayong matuto. May mga character. Sabi natin, merong mga ginagawa yung hayop na pwede nating kunin, ilagay natin sa sarili natin. Yung pagiging masinop, masipag, may ginagawa, hindi sumusuko. Alam mo yon, kahit mabagal yung pagkilos, basta consistent, matututo tayo. Pwede tayong kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng hayop. Ano pa yung part ng creation ng Diyos? Dito naman sa libro ng Salmo, chapter 19, verse 1 to 4. Ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos. Ang gawa ng kanyang kamay, araw at gabi. Ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kahit na walang salita o tinig kang maririnig, ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. Iginawa ng Diyos ang araw ng tirahan sa kalangitan. So, tingnan nyo po, ginamit dito yung iba't ibang, yung kalangitan, yung araw, yung daigdig, ginamit yung creation ng Diyos. And interestingly po, napansin nyo po ba na dito sinabi na yung kalangitan daw nagdideklara ng kapangyarihan ng Diyos. Wala pa man daw sabihin yung Diyos, pero yun pa lang, sapat na. Interestingly, kasi kapag malungkot po tayo, paano yung ulo natin? Pag malungkot tayo, nakayuko. Nakayuko. Pero interestingly, sinasabi dito, tumingin ka sa langit. Ibig sabihin, cheer up. Cheer up. Tumingin ka sa langit. Hindi pa tapos yung mundo. Hindi pa katapusan. Pay attention, kayo pong nakikinig sa akin. May problema ka, hindi mo katapusan. Hindi mo pa katapusan. Tumingin ka sa langit. Let's read it once again. Ipinapakita ng langit ang kadakilaan ng Diyos. Mga kaibigan, huwag kang tumingin sa baba. Tumingin ka sa langit. Tumingin ka sa taas kasi pwede kang kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng linikha niya. Mga kaibigan, magkita po tayo ngayong weekend. Ito po yung ating address sa ating Life in Color. And speaking about yung kalangitan, di ba? Pinag-uusapan natin, tingin ka, madedepress ka kasi nandyan ka nakatingin sa lupa. Tumingin ka sa kadakilaan ng Diyos. So ngayong weekend, magkita-kita po tayo. Mga kaibigan, kung natulungan po kayo nitong program na ito, at alam ninyong makakatulong ito sa mga kakilala ninyo, huwag nyo pong hayaan na hindi nyo ma-share yung link ng program natin. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos, mag-ingat kayo. See you this coming weekend sa church.